Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Episode 54 sa isang madilim na silid, isang lumulutang na screen ang nagpapakita ng palabas tungkol sa matinding laban ni Kaiman. Seryosong nakatingin dito si Aisa Lincroft, habang siya ang nakikipag-usap kay Kaiman. Ikaw lang ang miyembro ng delegasyon na nagbago ng isip, Kaiman, sambit ni Aisa Lincroft. Hinikayat mo akong pumunta dito kasama mo, ngunit mas alam nila kaysa kanino man kung gaano kakilakilabot ang mga Panginoon. Kaiman, gusto mo ba talagang labanan ang mga Panginoon? Oo, mariing sagot ni Kaiman sa screen. Nagpatuloy si Aisa Lincroft. Ang Golden Sky Clan ay hindi man lang maihahambing sa Recovery Palace. Maaaring natalo mo ang gwapong master. Ngunit isa lamang siyang Lieutenant General, ang pinakamababa sa tatlong nangungunang ranggo sa ilalim ng mga Grandmaster. Maaaring kailanganin mong labanan ang mga master na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Alam ko, sagot ni Kaiman. Tumakas na kami minsan, 900 taon na ang nakakaraan, wala na akong balak tumakas ulit. Naisip ni Aisa Lincroft ang pagkatao ni Kaiman. Bilang isang taong hindi isang over-adapted player, palagi itong nakikibaka sa pakiramdam ng kababaan, na wala nito ng pag-asa nang tumama sa isang pader na hindi nito kayang lagpasan ng mag-isa. Pero sobrang laki na ng pinagbago niya, naisip ni Aisa Lincroft, ito ba talaga ang parehong Kaiman na nakilala ko? Kung talagang naniniwala ka riyan, ilalagay ko rin ang aking paniniwala sa iyo. Napatigil si Aisa Lincroft. Anong nangyayari sa labas? May naririnig akong ingay. Hinawi niya ang kurtina at nakita ang napakaraming taong nagtitipon sa paligid ng isang malaking itim na tore. Iyan ba ang Nightmare Tower? Tama, ang Castle Lord ng Gorgon at ang Daybreak Craftsman. Naglilinang ka ba ng mga tao dito? Tanong ni Aisa Lincroft. Alam kong ganito ang hitsura nito. Ngunit hindi ito paglilinang, walang produkto sa tore na yun, dahil ang tore ay walang cultivator. Ha? Tore na walang cultivator? Doon ba naging malakas si Kaiman? Sambit niya sa kanyang isipan, Aisa Lincroft, tingnan mo ang iyong sarili. Ang chaos ay maaaring tumayo sa sarili nitong mga paa ngayon, lahat ng tao, maging ang mga sibilyan, ay may pribilehiyong makapasok patungo sa tore, pero bakit takot na takot sila? Dahil sabik silang pumili para sa kanilang sarili, walang kabuluhan ang lahat maliban kung personal nilang bawiin ang kalayaang nawala sa amin 900 taon na ang nakalipas. Nakita ko, nagpasya kang maniwala muli sa iyong sarili, nasaan ang Castle Lord ng Gorgon. Sa ibang dako ng disyerto, patuloy ang paglalakbay ni na Jae-hwan at ng matandang si Dr. Chang Heo. Sigurado ka bang okay lang na hindi ka pumunta sa pagpupulong? Tanong ng matanda. Marahil ay nagdala sila ng ilang napakalakas na mandirigma. Kakayanin niyo ba ni Kaiman? Mas malakas pa siya sa iyo ngayon. Ano, meron pa siyang 1 siglo bago niya ako matalo, casual na sagot ni Jae-hwan. Hindi ba nagsimula ka lang ulit, matanda? Maaaring ganoon. Pero bakit malapit ka na sa 3rd stage awakening? Tanong ni Chang Heo. Dahil mali ang tinahak kong daan, seryosong sagot ng matanda. Kung sinimulan mo ang iyong paglalakbay sa paggising sa maling konsepto, maaari ka nitong idala sa ibang direksyon. Alam kong iba ang tingin mo sa mundo kaysa sa akin, ang mga nagising sa chaos, kasama ako, ay nakakamit ang paggising sa 3 yugto. Unang yugto, dissociation, ikalawang yugto, reassociation o muling pagpupulong, at ang ikatlo at huling yugto, oblivion. Sumagot si Jae-hwan, wala akong malalim na ideya tungkol sa paggising. Pumatay lang ako ng kalaban sa laban, hindi ko tinanong ang paghihiwalay ng aking sarili, at hindi ako naghirap sa muling pagsasama-sama ng aking katauhan, nakamit ko ang paggising nang wala iyon. Naisip ni Chang Heo, iba ang lalaking ito, ang hinala ay nagdudulot ng pagtatanong sa sariling pag-iral, ito ay isang walang katapusang proseso, kahit makuha mo ang iyong sariling natatanging mundo, kailangan mo pa ring patuloy na pagnilayan ang katwiran para sa mundong iyon. Binasag ng matanda ang katahimikan, may itatanong ako sa iyo, ilang taon ka na? Muli na naman sa may edad na bagay, buntong hininga ni Jae-hwan. Ang ikatlong palapag ng tore ay natapos ilang araw na ang nakalipas, sinabi ni Michael na ang bigat ng oras sa ikatlong palapag ay 100 beses na mas siksik kaysa sa ikalawang palapag, at wala ka sa ikalawang palapag ng 2 araw, sa tingin ko, nasa ikatlong palapag ka sa 2 araw na yun, ilang taon ka nag-training. Ngumiti si Jae-hwan at inosenteng sumagot, 2,000. Ano, nagbibiro ka ba? Inaasahan mong maniniwala ako.
Anong problema? Natatakot ka bang mas matanda na ako sa iyo ngayon? Asar ni Jae-hwan. Pinagtatawanan mo ba ako? Gaano ka katagal sa tore na yun? Tumayo si Jae-hwan, hindi ganoon sa iniisip mo, oras na para umalis. Wala akong pakialam kung 1,000 o 2,000 taon ka na, mananatiling bata ang trato ko sa iyo, bulyo ng matanda habang sumusunod. Nagsimula silang tumakbo sa mga buhangin, hindi ka magbabago kahit mabuhay ka pa ng 200 taon, matandang lalaki, diretso na tayo sa Recovery Palace. Ang Recovery Palace ay hindi madaling talunin, babala ni Chang Heo, bakit hindi mo hintayin ang iba pang magising sa Gorgon? Sa tingin mo ba hihintayin tayo ng mga master? Inaasahan nilang mag-iipon tayo ng mas maraming puwersa bago umatake. Kailangan nating mag-strike habang nakababa ang bantay nila. Besides, wala akong balak kalabanin ang lahat doon, kailangan ko lang sirain ang isang importanteng bagay, at magnakaw ng prutas. Magnanakaw ka ng prutas? Oo, tango ni Jae-hwan, at isa pa, ang Nightmare Demon ay may ginawa na kaya ang mga buhay na makapasok sa lugar ng mga patay, ito ang Narrow Gate, narinig ko na maaari kang pumasok sa chaos sa pamamagitan nito, kung nakawin ko ang lahat ng prutas at sirain ang tarangkahan, hindi na makatatawid sa chaos ang mga Panginoon. Pero bago yan, kailangan muna nating lagpasan ang Manticore, paalala ng matanda, kasalukuyang inaokupa ng Golden Sky Clan ang kuta, hindi nila tayo papalampasin ng walang laban, ano ang gagawin mo? Sa halip na sumagot, direktang inatake ni Jae-hwan ang mga matitibay na pader ng kuta gamit ang kanyang saksak. Ang parehong bagay na palagi kong ginagawa, malamig na sagot ni Jae-hwan, mayroon lang akong gustong idagdag na kaalaman sa inyo, mga kaspri. Ano ang lakas ng mga master ng Great Realm? Kung makikita ninyo ito sa screen, Grandmaster ay ang siyang tagapamahala sa bawat zone, halimbawa, Master of Steel 5th Zone, at 9th Zone ang Master of Darkness, at sa baba nito ang tatlong mga titulo ng mababang katungkulan, ang halimbawa ay ang gwapong Master na isang Lieutenant General. Kabanata 55 dumagsa ang grupo ng Golden Sky Clan upang ipagtanggol ang kuta ng Manticore. Bata, ibig sabihin nito kailangan nating sakupin ang buong kuta ng tayo lang, di ba? Tanong ni Chang Heo, hindi ba pwedeng pumuslit na lang tayo? Sinabi ko na sa'yo, gagawin ko ang nakagawian kong gawin. Alam kong ito ang gusto mo, ngunit kailangan mong magtira ng lakas, ang Manticore ay gateway lamang sa mas malaking laban sa Recovery Palace. Alam ko, walang pag-aalinlangang ginamit ni Jae-hwan ang kanyang atake na shallow stab, sa bawat kumpas ng kanyang sandata, walang awang nabubuwal ang mga kalaban na nakapalibot sa kanila. Sa loob ng palasyo ng Manticore, nakatingin si Jin Hong Lim sa isang screen na nagpapakita ng labanan. Ito ang unang beses na ang lahat ng chismis ay napatunayan kung totoo, bulong niya habang nakatitig sa screen at winawasak ang lugar nila dahil sa lakas ni Jae-hwan, siya ang nasa likod ng pagkawasak ng hilagang sangay ng Golden Sky Clan, hindi ko akalain na ang taong ito ang produktong ipinahahanap sa akin ng Master of Darkness. Pinindot niya ang screen pataas, kung nakita ko lang ito ng mas maaga. Biglang may narinig siyang boses ng babae, parang ang dami mong iniisip. Isang tunog ng pitik ng daliri ang umalingaw-ngaw, sinambit niya ang pangalan Siren, nang lumitaw ang isang batang babae na tila mula sa ibang dimensyon, si Siren, isang nilalang ng chaos na may mga sungay. Nakikita ko kung bakit gusto siya ng Master of Darkness, natatawang sabi ni Siren, gamitin mo nga ang mga damit na ganyan kapag nasa bahay ka, lagi mong suot ang nakakadiring parang basahan na yan, palagi iniisip ng mga martial artist na ang mga lugar na kanilang naaangkin ay meron din, wow, tingnan mo naman yung sa screen, anong teknik yan, nilipol niya ang lahat sa isang atake. Kahanga-hanga, dagdag ni Siren, Siren, pumunta ka ba dito para asarin ako? Siyempre hindi, naparito ako para ipaalam sa iyo na may nangyaring kawili-wili. Ano yan? Lumitaw ang gwapong master sa chaos. Oh, alam ko na yan, nang malapit na naming kunin ang Garuda, lahat ng sundalong ipinadala namin doon ay napatay, siya pala ang nasa likod niyan, akala ko may kasunduan ang mga Grandmaster na huwag makialam sa chaos, pero kasinungalingan lang pala. Sa puntong ito, ang mga Masters ng Great Realm ay nakikipaglaban na sa isang proxy war, paliwanag ni Siren, hehe. Pero si Chunil Sang, ang gwapong master, ay pinatay ng isang clan lord. Ano? Gulat na sagot ni Jin Hong Lim, sino ang pumatay sa kanya? Isa sa 10 clan lord, ngunit kahit magkakasama ang 10, hindi nila siya kayang talunin.
Alam mo ang Abyss Expedition na binuo ng Castle Lord ng Gorgon? Ang gwapong master ay pinatay ng Panginoon ng South Sea Clan, isang miyembro ng ekspedisyon. Imposible yan, hindi sapat ang lakas ng Panginoon ng South Sea Clan para patayin siya. Kahit nagtatago siya ng kapangyarihan, hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kalokohan. Ang gwapong master ay nagtatrabaho para sa Master of Steel, isa sa 12 Grandmasters, mas alam niya ang kahihinatnan ng pagpaslang niya sa gwapong master. By the way, dagdag ni Siren, ano ang gagawin mo riyan sa lumulusob sa'yo? Ang produktong ipinahahanap sa'yo ay hindi lamang naging Castle Lord, kundi gumagawa pa ng kaguluhan. Hindi matutuwa ang Master of Darkness kapag nalaman yan. Mas mabuti ito, ngisi ni Jin Hong Lim, iniligtas niya ako sa hirap ng paghahanap, at saka, mayroon akong mga undead ghouls, ang mga halimaw na nilikha mo, ipinadala ko na sila sa likod niya. Habang abala sila sa pag-uusap, matagumpay na nakapasok sina Jae-hwan at Chang Heo sa kuta ng Manticore. May hindi tama, pansin ng matanda habang pinapatay ang mga kaluluwa, ang Golden Sky Clan ay hindi maaaring makipaglaban ng may kaunting puwersa lamang. Biglang may lumitaw na grupo ng mga mummy na mukhang tao sa paligid nila, naglalabas ang mga ito ng napakagulong enerhiya, halos tulad ng mga undead. Ikaw ba ang sinasabing maninira ng daan na tumalon sa isa sa mga giant undead? Ikaw ba ang pinag-uusapan ng lahat kamakailan? Isang boses ang nanggaling sa bubong, 2 tao ang nakatayo doon, tumalon pababa ang isa at malakas na lumapag sa harap nina Jae-hwan at Chang Heo. Isang karangalan, sabi ng lalaki habang nakatitig kay Jae-hwan, hindi ko inaasahang makikilala kita ng ganito, at nakikita kong dinala mo pa ang doktor ng kapahamakan. Sino ka? Bulyo ni Chang Heo, nakalimutan mo na ba ako, doktor? Minsan ay nagtipon ako ng mga sungay at nagdala ng pasyente sa iyong klinika. Nanlaki ang mga mata ng matanda, ikaw, Hines, ang mandirigma ng hustisya. Natutuwa akong naaalala mo pa rin ako, isa ka sa mga guardian ng Gorgon. Anong ginagawa mo sa Golden Sky Clan? Anong nangyari sa iyo? Masasabi mo pa ba yan pagkatapos malaman ang nangyari sa akin sa Gorgon? Inalala ni Hines ang nakaraan, 100 taon na ang nakalipas. Ang Gorgon ay sinalakay ng matagal nang nawalang Crimson Warrior Clan, higit 50 tagapangalaga ang nalipol sa isang sorpresang pag-atake habang wala si Chang Heo, si Hines lamang ang tanging nakaligtas. Duguan si Hines noon, nagmamakaawa kay Chang Heo, Doktor, pakiusap palakasin mo ako, dapat may alam kang paraan. Ngunit ang sagot lamang ng matanda noon ay, taga-Miriam ka, Hines, naiintindihan ko ang kalungkutan ng mahina. Naaalala mo ang sinabi ko sa iyo noon, mag-effort ka kung gusto mong lumakas. Bumalik ang isip ni Hines sa kasalukuyan, sinubukan ko, Doktor, sinubukan kong ibenta ang hustisya na minsan kong ipinagtanggol at talikuran ang aking mga paniniwala, ang pagsisikap ay isang luho na ipinagkaloob lamang sa ilang tao, karamihan sa mga tao sa chaos ay walang kakayahang magsumikap. Tinanggal ni Hines ang kanyang balabal, bumungad sa kanila ang isang katawan na kalahating patay. Isang ganap na undead, ang mahinang si Hines ay namatay na 100 taon na ang nakalipas, seryosong pahayag niya, ako na ngayon ang Vice Lord ng Golden Sky Clan. Angin sa paligid habang unti-unting pumapalibot ang tensyon. Nabatid kong saksak lang ang kaya mong gawin, Gorgon Castle Lord, sigaw ni Hines habang umiikot ang kanyang sandata, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, 8 Fangs of Vulcan, Arcane Artillery Shredder. Isang dambuhala at nakakakilabot na halimaw ang lumabas mula sa sibat ni Hines at mabilis na sumugod patungo kay Jae-hwan, humanda si Jae-hwan, ginamit niya ang kanyang natatanging kakayahan upang salagin at saksakin ang atake ni Hines. Boom, nagbanggaan ang kanilang mga sandata, ngunit nanlaki ang mga mata ni Hines nang makitang nawala at naglaho ng parang bula ang kanyang pinakamalakas na skill attack. Paano mo nagawa yun? Gulat na sigaw ni Hines. Mabilis na sumabat ang mga alagad ni Hines, Vice Lord, sa tingin ko makabubuti kung sabay-sabay na tayong umatake, mag-charge, lahat. Pinalibutan ng buong grupo at ng mga undead ghouls sina Jae-hwan at Chang Heo, kalmadong tiningnan ni Jae-hwan ang papalapit na daluyong ng mga kalaban. Samantala, sa loob ng kastilyo, balisa si Jin Hong Lim. Ano ang nangyayari? Paano natatalo ang mga undead ghouls ng ganoon kadali? Pagpapanik nito habang nakatingin sa screen. Siyempre, sagot ni Siren, naabot ko na ang master level, kaya kung aatake ako kasama nila, matatalo natin siya.
ngunit masisira ang buong plano natin kung masasakripisyo ang lahat ng undead ghouls sa isang head-to-head battle. Siren, anong gusto mo? Ginawa ko na ang lahat ng hinihiling mo. Natapos kong pag-aralan ang mga bato ng mga nahulog na kaluluwa. Nilikha ko ang itim na ulap, at ginawa ko ang mga undead ghouls para sa iyo. Ngumiti ng kakaiba si Siren. Paano kung gumawa tayo ng deal? Bumalik ang eksena sa gitna ng matinding labanan, nasira ang maraming gusali sa paligid dahil sa sagupaan, sumigaw si Heinz mula sa kaibuturan ng kanyang baga habang patuloy sa pag-atake. Ang Panginoon ng Kastilyo ng Gorgon, ang Pathbreaker na nakagawa ng imposible at nakuha ang lahat ng mga titulo sa loob lamang ng isang buwan, mahigit 200 taon na ako rito ngunit isa pa rin akong ordinaryong mandirigma. Paano magiging Castle Lord ang isang tao sa loob lamang ng isang buwan? Puno ng puot ang mga mata ni Heinz. Ipapakita ko sa iyo ang resulta ng aking pagsusumikap, ito ang lakas ko, ang kapangyarihang nakuha ko sa pamamagitan ng pagtalikod sa aking mga paniniwala. Tama na yan, malamig at nakakakilabot na sagot ni Jae-hwan. Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya mula sa saksak ni Jae-hwan ang tumama kay Heinz. Napasigaw ito habang tumilapon ito ng napakalayo pabalik. Nagtaka at nanginig sa takot ang mga kasamahan ni Heinz, ang sakit. Ang Vice Lord ay halos isang 9th stage adapted player. Paano siya naitulak pabalik ng lalaking iyon ng ganoon kadali? Atakihin niyo muna ang Castle Lord, bigyan ng oras ang Vice Lord para gumaling, utos ng isa sa mga alagad. Ha, nagbago sila ng target, mag-ingat ka, bata, sigaw ni Chang Heo habang sabay-sabay na sumusugod ang libu-libong ghoul. Inisip ni Jae-hwan ang mga sinabi ni Heinz, pagsusumikap, yun ba ang sinabi niya? Sinasabi ng lahat na nagsumikap sila. Huminga ng malalim si Jae-hwan, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata. Isang napakalakas at dambuhalang enerhiya ang kanyang pinakawalan, isang saksak na nagwalis sa napakaraming espiritu at sumakop sa buong paligid na parang isang bagyo ng pagkawasak. Nasaksihan ito ng Vice Lord Heinz ng may gulat, panghihina, at matinding sindak sa kanyang mga mata. Ano ba itong nakikita ko ngayon? Ito ba ang sinasabing unique world na naririnig ko lamang? Ito ba ang tingin sa mundo nag-ibang tao, yung hindi lumuluhod sa mundo? Ang mga mata na nakikita ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ang siyang gumagawa ng mga batas at siyang nagmo-monitor dito. Ito ba ang gusto mong labanan? Nakakabilib ka naman. Isang baliw ngunit kamanghamanghang baliw. Di ko maisip na sinusubukan mong kalabanin ang nilalang na yon. Kung hindi lang ako sumuko noon at pinagpatuloy ang pagiging righteous warrior, magkakaroon kaya ako ng parehong landas, kaparehong daan at pangarap na tatahakin. At pagkatapos niyang masambit ng Vice Lord Heinz ang lahat ay tuluyan ng winasak ang lahat ng nadaan ng atake ni Jae-hwan. Haliwan ka talaga ang Manticore ay may millennia ng history, at hinati mo lang ito sa dalawa. Hindi na natin ito masasabing strong thrust, kundi world thrust. Saksak ng isang mundo, pauusap nila ni Jae-hwan at Chang Heo. At natulala lang lahat pati ang Vice Lord, tama na ang walang kwentang usapan natin tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ngayon na gumawa na ako nag-ating dadaanan, sambit ni Jae-hwan. Mayroon pa ring mga buhay na mga nilalang, ngunit sa tingin ko hindi na natin dapat asayahin sila ng panahon. Nga pala paano mo ito nagawa? Lahat ng dinaan ng atake mo ay nahati sa dalawa at napasa ilalim sa iyong unique world. Hindi ko pa nasasaksihan ang ganoon, sambit ni Chang Heo. Simple lang binuhos ko lang ang lahat na kaya kong ibigay sa saksak na yon. Tugon ni Jae-hwan, ganoon lang ba talaga ang ginawa niya upang hatiin ang buong lugar? Nakaabot na ba siya sa susunod na yugto ang self-surrender? Pag-iisip ni Chang Heo, magpapasalamat na lang ako sa iyo dahil sa ginawa mo ang plano natin ay umaayon sa atin. Wala na din akong mas agap na spiritual na lakas na may ranggo na Lieutenant General na antas, sa tingin ko ang atkaing ginawa mo ay nakagawa ng malaking pinsala sa Sky Clan. Habang nauusap sila ni Jae-hwan, may isang boses ang kanilang narinig. Nakakainis na huli na ako, ano ba ang ginawa mo? Sambit ng boses, habang napansin ni Chang Heo na isa itong space manipulation, at nasa mataas na ranggo ng transcendent, ang space teleportation skill, ang warp. Sambit sa isipan ni Chang Heo, hindi ako makapaniwala ang mga undead demon warrior ay natakot. Sambit ni Siren, at ang hula ni Chang Heo na ang nilalang na kayang gumamit ng ganitong katangian ay isa sa mga race na yon. Pag-iisip ni Chang Heo, sino ka? Biglang sambit ni Jae-hwan.
At nagulat si Siren sa tinanong ni Jae-hwan, hindi mo ako kilala? Hindi ka ba nanonood ng mga balita sa stream sa mga trending? Wala ka bang hologram panel sa iyong bahay? Galit na sambit ni Siren. Wala ako nung tugon ni Jae-hwan na walang kamuwang-muwang sa sinasabi ni Siren. Bata, isa siyang mare, sambit ni Chang Heo, isang mare. Tanong ni Jae-hwan, sa buong chaos ay kilala siya, sambit ni Chang Heo. Matandang bata, may maganda kang mata dahil alam mo kung sino ako. Ngunit sa tingin ko hindi mo alam na pinagbabawal na sambitin ng mare na isang mare. Lahat ng mare ay tinatanggap din na isang kasama sa napapabilang na ibang lahi. Sambit ni Siren habang kinuha saglit ang suot sa ulo ni Chang Heo at pagkatapos ibinalik ito sa kanya. At senalo ito ni Chang Heo, di ba dapat alam mo na ito dahil matagal ka nang nabubuhay dito sa chaos? Ang pangalan ko ay si Siren Armeld, hindi lang ako isang mare, sambit ni Siren, ito siguro ang mare na nagmamando sa Golden Sky Clan, marami akong katanungan sa kanya ngunit wala na akong oras, salamat sa introduction mo, ngunit ma-appreciate ko kung tatabi ka na ngayon sa daan namin, sambit ni Jae-hwan, patawad hindi ko magagawa ang sinasabi mo, nakatanggap ako ng mission na pigilan ka, sambit ni Siren. Kabanata 57, kung ganoon lang din naman ang gusto mo. Wala na akong magagawa kundi ang gawin ito, sambit ni Jae-hwan habang humahandang umatake. Ano, hoy, sandali lang naman, huwag ka namang maging mainipin. Baka gusto mong maging produkto ko, sagot ng kanyang kalaban, sa totoo lang, ang taong nag-utos sa akin at may kagustuhang pigilan ka ay nasa bingit na ng kamatayan pagkatapos matamaan sa ginawa mong pag-atake, kakalimutan ko na ang walang kwentang pangako ko sa kanya. Basta maging produkto lang kita, walang hiya. Muntik na akong matamaan at mamatay, talaga bang ipagpapatuloy mo ito? Alam mo naman siguro ang sitwasyon mo ngayon, sambit ni Siren. Habang nagmamasid, napag-isip-isip ni Jae-hwan, ang spiritual energy na nararamdaman ko ay mas malakas kaysa sa labas ng fortress, maaaring nasa Major General na level ang kaharap ko. Ang pitch darkness ay hinahabol ka, alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Ngunit kaya kitang itago, kung ikaw ay magiging akin, sisiguraduhin ko na wala sa 12 rehiyon ang kayang makahawak sa iyo, pagpapaliwanag ni Siren. Salamat na lang, ngunit ayaw ko, malamig na tugon ni Jae-hwan. Kung ganoon din lang, hinayaan mo na lang na humantong ang lahat sa ganito, pinitik ni Siren ang kanyang kamay, at lumabas ang isang headset sa kanyang tainga, may mga screen din na biglang lumitaw sa paligid, puwersahan na lang kitang kukunin para maging akin ka, sambit ni Siren, at biglang gumalaw ang buhangin sa lupa. Mag-ingat ka, isa siyang mare, babala ni Chang Heo mula sa gilid. Authority magic, sigaw ni Siren, biglang naging mga malalaking ahas ang buhangin at mabilis na pumalibot kay Jae-hwan, huwag mong kalimutang tawagin ako kung nag-iba na ang takbo ng isip mo, ayaw kong magpakawala ng malakas na kapangyarihan, dagdag pa ni Siren. Ngunit si Jae-hwan ay walang inuurungan, walang awang pinapatamaan at pinapatay lamang niya ang mga buhanging ahas, habang nangyayari ito, si Siren naman ay nagagalit at sumisigaw habang minamanduhan ang mga buhanging ahas, umatake ka sa kaliwa, ikaw, sa kanan, utos nito. Bata, kung magpapatuloy lang ang ganito, wala itong katapusan, sugurin mo ang mare, sigaw ni Chang Heo. Tinusok ni Jae-hwan ang buhangin ng malakas, at lumikha ito ng makapal na alikabok na nagsilbing panakip sa kanilang kinalalagyan. Mayroon ka palang utak, gumawa ka ng alikabok mula sa buhangin para maitago kayo rito, pangungutya ni Siren. Ngunit sa mabilis na pagkilos, umabot na si Jae-hwan sa mismong kinalalagyan ni Siren. Kahit na gawin mo yan, nakikita ko pa rin ang lahat ng ginagawa mo sa screen, sambit ni Siren, nang malapit na siyang maabot ni Jae-hwan, isang malaking ahas na buhangin ang mabilis na sumulpot mula sa ibaba upang kainin ito, akala ko kaunti lang ang katangahan mo. Ngunit lagpas pala ito sa inaasahan ko, natatawang sambit ni Siren habang pinapanood na mahuli si Jae-hwan ng mga ahas. Palamigin mo muna ang isip mo habang nasa loob ka, at pag-isipan mong mabuti ang lahat, at isa pa, sa totoo lang, ako ang agrabyado sa proposal ko sa iyo. Ako si Siren Armeld, ang bewitching flame, na madaling naging number 1 sa popularity vote sa Little Brother, pagmamayabang nito. Ngunit sa isang saglit, unti-unti siyang may narinig na malalakas na kalabog, pagtingin ni Siren, laking gulat niya nang makitang nakawala si Jae-hwan sa mga buhanging ahas. Paano nangyari yun? Nag-materialize ba siya sa paningin ko?
Isa siyang halimaw, nanginginig na sambit ni Siren, bago pa siya makakilos, nahawakan na siya sa leeg ni Jae-hwan at malakas na isinubsob sa sahig. Gusto mo pang magpatuloy, banta ni Jae-hwan, habang nakatingin sa kalaban, tumakbo sa isip niya, wala siyang masamang intensyon sa akin, kung hindi ko siya patayin at isama ko siya, maaaring mayroon siyang maitulong papunta sa abis, at baka magkaroon ako ng mga impormasyon tungkol sa unang mare na sinasabing nasa tuktok ng tore ng ilusyon. Madami akong katanungan sa kanya. Sumama ka sa akin sa Gorgon, utos ni Jae-hwan, para ano? Sumuko, huwag kang ang magpatawa. Mabilis na sagot ni Siren, bigla siyang pamitik ng kamay at naglaho ang buhangin sa kanilang kinalalagyan. Sayang, kaunti na lang sana at mapapasa akin ka na. Huling sambit ni Siren bago tuluyang nawala. Tumakas na siya, isip ni Jae-hwan, ngunit biglang lumitaw ang mga kamay ni Siren sa likuran ni Jae-hwan. Nasorpresa ka ba? Bulong ni Siren habang mahigpit na niyayakap ang binata. Nabigla si Jae-hwan, unti-unting may umakyat na kakaibang aura sa kanyang balikat, at bigla itong pumasok sa kanyang mga mata. Ito ang 8 Gates of Hell. Pagmulat niya, nasa harapan na ng isang malaking pinto si Jae-hwan. Hindi ka ba nagulat sa pinto na ito? Alam mo na ba itong 8 Gates of Hell? Tanong ni Siren mula sa kawalan. Ito ay isang teknik na naranasan ko na minsan, kalmadong tugon ni Jae-hwan. Talaga ba? Ngunit iba ito sa mga peking bersyon ng 8 Gates of Hell na alam mo. Dahil ang 8 Gates of Hell ay isang skill na orihinal na ginawa ng isang mare, pagmamalaki ni Siren. Tuluyan ang pinasok ni Jae-hwan ang pinto. Sa unang gate, ang Gale Hell, hinarap niya ang halimaw na gawa sa hangin, ngunit mabilis niya itong tinapos. Ganoon din ang nangyari hanggang sa ika-4 na gate na may itim na kadena, pati sa ika-6 na gate, ang Frost Hell, isang ice dragon ang walang kahirap-hirap niyang pinabagsak. Habang pinapanood ito, gulat na gulat si Siren sa bilis ng paglampas niya sa lahat ng gate. Isa ka bang tao? Natutulala ako sa mga ginagawa mo, bulalas ni Siren. Ano, gusto mo pa bang ipagpatuloy ito? Hamon ni Jae-hwan. Inaamin ko na may ibubuga ka, ngunit ang mga kasunod na atake ay magiging mas mahirap, banta ni Siren. Biglang lumabas ang isang gate na maraming nakaukit na kamay. Sa pagbukas nito, isang malapot na likido ang umagos papalabas at ramaga sa patungo kay Jae-hwan. Tumambad sa kanya ang isang nakagigimbal na tanawin, ang mga patay niyang kasamahan sa pag-akyat ng tore. Tila natulala si Jae-hwan sa kanyang nakita. Kahit na ikaw ay siguradong mahihirapan dito, dahil magmula nang nilikha ang 8 Gates of Hell, wala pang nakakaraan mula sa ika-7 gate, pagpapaliwanag ni Siren. Maya-maya pa, may lumabas na isang tao mula sa pinto na kamukhang kamukha ni Jae-hwan. Ikaw, sino ka ba? Tanong ng huwad na Jae-hwan, at hindi lang yun, marami pang ibang mga kamukha niya ang nagsimulang lumabas mula sa pinto. Bakas ang labis na pagkagulat sa mukha ni Jae-hwan sa kanyang nasasaksihan. Kabanata 58, ang 7 tarangkahan ng impyerno at ang nakalimutang sarili. Paunawa, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga paglalarawan ng digmaan, matinding emosyonal na trauma, at pagpapakamatay. Inirerekomenda ang patnubay sa mga sensitibong tagapakinig. Ang hukbo ng mga sarili, sino ka ba talaga? Ang ika-7 tarangkahan ay ang sarili niyang bersyon ng impyerno. Ano ang nangyayari? Nagmula sila sa iba't ibang panahon, ngunit lahat sila ay ako. Nakakaintriga ito, bulong ni Jae-hwan sa kanyang isip. Naghanda si Jae-hwan na sumugod, ngunit sabay-sabay ring nag-akma ng atake ang kanyang mga kalaban. Gulat na napahinto si Jae-hwan, lahat ng mga naroroon ay nakatutok ang sandata sa kanya. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang basta kamukha niya. Taglay rin nila ang parehong kakayahan, kilos, at paraan ng pagpapasya. Bago umatake, sinusukat muna nila ang kanyang lakas. Wala nang ibang pagpipilian si Jae-hwan, ang tanging paraan upang makaligtas ay ang maunang sumugod at maipatumba silang lahat. Ang muling paglitaw ng nakaraan gaya ng kanyang inaasahan, kakaunti lamang sa kanila ang marunong gumamit ng kanyang paboritong teknik sa pagsaksak, ngunit nang masugatan niya ang isa sa mga ito, isang kakaibang usok ang lumabas mula sa katawan nito at bumalot sa paligid. Ano itong usok na ito? Walang hiya, hindi ito ordinaryong usok, sigaw ni Jae-hwan habang nagdidilim ang kanyang paningin. May nakatayo sa kanyang likuran, mabilis niya itong inatake at tumilapon ito pataas bago bumagsak sa kanyang harapan. Nagkatitigan sila sa mata. Tumigil ka na, pakiusap ng sugatang kaaway. Sa muling paglapat nito sa lupa, naging usok ito na tuluyang lumamon kay Jae-hwan.
Biglang nagbago ang kasuotan ni Jae-hwan at ang buong paligid. Corporal Jae-hwan, patawad, sambit ng isang lalaking umiiyak sa kanyang harapan, nakahandusay sa paligid ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Ang mga alaala ko, bago ako makapasok sa tore, napaalala ni Jae-hwan sa sarili. Corporal Jae-hwan, alam mo ang dinaanan kong hirap, ginawa ko ang lahat, di ba? Kung ikaw ang nasa katayuan ko ngayon, tinikom ng sundalo ang kanyang bibig, nagpasalamat sa lahat ng tulong ni Jae-hwan, at itinutok ang baril sa sariling ulo. Huwag, sigaw ni Jae-hwan, ang sundalong iyon ang kanyang tagapagmana at tagapayo, ang matinding pangingipit at pang-aabuso na dinanas nito ay humantong sa pagpatay nito sa sarili nitong mga kasamahan sa kalagitnaan ng gabi. Si Jae-hwan lamang ang tanging nakaligtas sa buong unit, dahil sa tala-arawan ng sundalo na nagpapatunay na hindi kasama si Jae-hwan sa mga nang-abuso sa kanya. Naabsuelto siya sa kaso ngunit nakulong pa rin ng 15 araw. Doon nagsimula ang kanyang matinding galit sa sistema, bago pa man siya napunta sa mundong may mga status window at kakayahan, nabuhay siya sa isang mundong idinisenyo upang supilin ang bawat individual. Ang tanong ng batang Jae-hwan, walang hiya kayong lahat, galit na sigaw ni Jae-hwan habang isa-isang pinatutumba ang mga bersyon ng kanyang sarili. Sa gitna ng labanan, naririnig niya ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang mga nakaraang anyo, iligtas mo kami. Isang batang bersyon ni Jae-hwan ang unti-unting nagiging usok habang nakatitig sa kanya. Ikaw, sino ka ba? Natigilan si Jae-hwan at naramdaman ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang mukha. Ako ay. Inihampas niya ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng batang bersyon niya. Ang sikreto ng self-surrender at neglect sa labas ng kanyang kamalayan, nakayakap ang nightmare na si Siren sa walang malay na katawan ni Jae-hwan. Sa loob naman ng kanyang isip, naglalahad si Siren, ano ang pakiramdam na matikman ang 7 tarangkahan ng impyerno. Sinasabi na ang self-surrender ng isang awakened ay ang paglimot sa orihinal na sarili upang maging bago. Kahit ang mga mare ay nagpapakamatay kapag hindi na kaya ng kanilang sarili ang labis na paglaki ng kanilang ego. Makakaya mo kayang harapin ang pagbabalik ng mga alaalang ito. Pumasok sa kamalayan ni Jae-hwan ang isang lumang alaala kasama sina Chang Heo at Kaiman. Ano ba talaga ang awakening? Tanong ni Kaiman. Ang awakening ay ang kakayahang makita ang tunay na katotohanan sa mundong ito. Tugon ni Chang Heo. Nakikita ng isang awakened ang mga partikulo na bumubuo sa realidad. Ngunit kapalit nito, kailangang mag-ingat sa tinatawag na neglect o kapabayaan. Kapag kaya mo nang makita ang lahat, mabilis ka ring mabubulag, at kapag masyadong marami ang iyong naririnig, nagiging manhid ka. Ang pagwasak sa tarangkahan, ito pala ang sinasabi ng matandang iyon na neglect, sambit sa isipan ni Jae-hwan, ang mga nakakakita ng marami ay madaling mabulag. Mabigat ang kanyang katawan at wala na siyang makita, pagod na siya sa paulit-ulit na pagdurusa, ngunit sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang mga bituin sa kalangitan at ang hindi mabilang na alaala ng kanyang 2,000 taong pagsasanay. Sino nga ba ako? Hindi ko na maibilang ang mga alaalang nakalimutan ko, ngunit ang mga koneksyong ito sa aking nakaraan, ito ang aking pagkatao, ako ito. Bumagsak at tuluyang nawasak ang pintuan ng ika-7 tarangkahan, hindi maaari, bumabalik sa akin ang pinsala, isang rebound, sigaw ni Siren sa tunay na mundo habang sumusuka ng dugo. Tumingkad ang mga mata ni Jae-hwan, isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan na nagpatingkad sa liwanag sa likod ng nawasak na ika-7 tarangkahan. Nakalagpas ako sa self-surrender, at ngayon, ang ika-8 tarangkahan naman ang aking haharapin. Kabanata 59, ang tala ng pagkabigo at ang digmaan sa chaos. Itinulak ni Jae-hwan ang huling pinto, at agad itong pumutok sa nakasisilaw na liwanag. Sa kanyang paghakbang, isang napakalawak at tahimik na lugar ang tumambad sa kanya. Bakit walang laman ang lugar na ito? Taka ni Jae-hwan. Biglang may kuminang sa itaas, mga letrang gawa sa maliwanag na apoy na lumulutang sa hangin. Nais kong ibahagi sa iyo ang aking kakaibang kwento, sa iyo na nagtagumpay sa lahat ng Gates of Hell. Ito siguro ang mga record na iniwan ng lumikha ng 8 Gates of Hell, sambit sa isipan ni Jae-hwan. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang boses sa buong silid, naalala ko pa noong unang araw ng aming pag-alis para sa Abyss Expedition. Abyss Expedition, gulat na naisip ni Jae-hwan, ako si Mallark Armel, at ito ang record ng aking pagkabigo. Sa labas, sa tunay na mundo malapit sa lungsod ng Manticore,
Nakatago ang matandang si Chang Heo habang bantay ang walang malay na si Jae Hwan at ang mare na si Siren. Bata, gumising ka na, bakit ayaw pa rin niyang magising? Alalang bulong ni Chang Heo, dinala ko na pati ang mare na gumamit ng technique sa kanya. Pero pareho pa rin silang walang malay, kapag nawala ng malay ang mare, dapat ay nawala na rin ang ilusyon. Biglang naramdaman ni Chang Heo ang isang matinding panganib, dumating ang hukbo ng Resurrection Palace. Nahanap niyo na ba sila? Sigaw ng isang malakas na boses. Hindi pa po, sagot ng mga tauhan, pagigihan niyo ang paghahanap, sigurado akong nasa paligid lang sila, utos ni Samyong Gorem, isang 11th stage adapter at ang Hidden Scent Monarch na may lakas na pangkapanatag ng isang Major General. Walang hiya, bakit nandito sa chaos ang lalaking ito? Kaba ni Chang Heo sa kanyang pagtatago, isa siya sa pangunahing puwersa ng ika-9 na rehiyon, bakit siya mismo ang kumikilos? May problema ba, Panginoong Gorem? Tanong ng alagad nito. Biglang ibinaling ni Samyong Gorem ang kanyang tingin sa eksaktong kinalalagyan ni Chang Heo. Ang galing mong magtago, dyan ka lang pala nagtatago habang buong oras ka naming hinahanap, matinik na daga. Nagpakawala ng isang napakalakas na atake si Samyong Gorem patungo sa kanila. Ngunit sa mismong segundo bago sila tamaan, kahit walang malay, biglang pinitik ni Siren ang kanyang mga daliri gamit ang kanyang likas na katangian, isang malakas na pagsabog ng apoy ang sumiklab sa lugar. Nakatakas ba sila? Tanong ng kasamahan ni Gorem habang napapalibutan ng usok. Bawiin ninyo ang Manticore at hanapin ang clan leader ng Sky Sect, malamig na utos ni Samyong Gorem. Sa kabilang dako, sa isang ligtas na lugar kung saan sila na-teleport, dahan-daang inisip ang mga nangyari sa kanila. Ilang beses ba akong muntikang mamatay sa araw na ito? Reklamo ni Siren habang nakahawak sa kanyang ulo. Hoy, matanda, wala ka man lang bang masasabi sa akin sa pagliligtas sa buhay mo? Ano? Sigaw ni Chang Heo, ako ang nagligtas sa buhay mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagprotekta sa iyo habang wala kang malay? O edi iniligtas natin ang isa't isa. Iritang sagot ni Siren, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko ay pinakamabuting pumunta muna tayo sa Gorgon Fortress. Sumusuko ka na ba? Tanong ni Chang Heo. Hindi, may kailangan lang ako sa taong ito. Tugon ni Siren, bago pa mangyari ito, nagpadala na ako ng mensahe sa Gorgon gamit ang mensahirong agila, hindi ko lang inasahan na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Nakarating ang mensahirong agila sa Gorgon Fortress at bumagsak sa kamay ni Kaiman. Binasa ni Kaiman ang sulat, ang Manticore Fortress ay napabagsak na. Agad na nagkaroon ng sigla ang buong Gorgon, ang Carpe Diem, ang Liberation Army ng Gorgon, ay aalis na ngayon, dadaan tayo sa Manticore at aatakihin natin ang Resurrection Palace, sugod, sigaw ni Kaiman, hindi na natin sila kapantay ngayon. Lusob, sigaw ng buong hukbo, sumugod ang 300 na awakened na mandirigma, winasiwas ni Magok Shin ang bawat kalaban na humaharang sa kanyang daan, kasama sina Yongyun at Kang Huang, patuloy ang kanilang mabilis na pag-abante. Kamangha-mangha, isang hukbo ng 300 awakened, baka talagang manalo na tayo sa pagkakataong ito, natutuwang sambit ni Mayong Jaegal. Ngunit sa gitna ng kanilang paglusob, nakaupo sa isang mataas na bato si Samyong Gorem. Hindi ko talaga maintindihan, malamig na sambit ni Samyong Gorem habang dahan-daang tumatayo, bakit hindi na lang kayo nanatili at umangkop sa mundong ito? Ikinasa ni Gorem ang kanyang kamay at sinuntok ang isang malaking bato. Ang bato ay nadurog at tumalsik na parang mga mabilis na bala patungo sa hukbo ng Gorgon, ang bawat matamaan nito ay nawawasak ang katawan o agad na namamatay. Napatulala si Mayong Jaegal sa nasaksihan bago pa man tumama sa kanya ang kasunod na atake. Mayong Jaegal, sigaw ni Yongyun nang makitang natamaan ang kanyang kasama. Kaya naman bumalik na lang kayo sa inyong lungga ng tahimik, sigaw ni Samyong Gorem. Naramdaman ng lahat ang isang napakabigat na aura, sabay-sabay na sumugod ang natitirang mga mandirigma kay Samyong Gorem, ngunit sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Mga hangal, isang malakas na shockwave ang pinakawalan ni Gorem, mabilis na nakailag si Yongyun ngunit napakarami sa kanyang mga kasamahan ang agad na nasawi at nadurog, bawat daplis ng kapangyarihan ni Gorem ay nagiiwan ng matinding pinsala. Tumakas kayo, tumakbo kayo papalayo, sigaw ni Yongyun sa natitirang mga sundalo. Dahil sa paglitaw ng Hidden Scent Monarch na si Samyong Gorem,
Ang sanang matagumpay na paglusob ng Carpe Diem ay nabaliktad sa isang iglap at naging isang madugong trahedya. Lumipas ang 10 araw, sa loob ng pulong ng Gorgon Inner Fortress, balot ng dalamhati at takot ang kapaligiran. Ang unang squadron ng Third Stage Awaken, ang First Squadron Commander na si Carlton, pati ang Ninth Stage Adapter na si Limitless Clan Leader, kasama ang iba pang mga squadron ng Carpe Diem, panimula ni Jurgen Cheever na may mabigat na boses, kalahati ng ating hukbo ay naglaho sa loob lamang ng 10 araw. Isang napakatinding pinsala ito sa atin, nawalan tayo ng 5 Third Stage Awakened na bahagi ng ating pangunahing puwersa. Nagsalita si Aisalyn Croft, napakahirap nang ipagpatuloy ang digmaang ito, dagdag pa niya, lalo na't nakalapit na sa mismong Gorgon ang hukbo ng Resurrection Palace. Kung tanggapin na kaya natin ang alok ng Resurrection Palace? Ang sinasabi mo ba ay dapat tayong sumuko sa kanilang kagustuhan? Galit na tugon ni Huang Kang. Isusuko natin ang Fortress Master at ang tore para lang makaligtas. Tama siya, giit ni Kaiman, hindi natin pwedeng isuko ang Fortress Master, Aisha, maaaring nakikita ng mga mata mo ang malayo dahil sa iyong katangian, ngunit hindi kaya ng scouting eyes mo na makita ang hinaharap, huwag mong hayaang mabulag ka ng iyong katangian, hindi ba't sinabi na ng Fortress Master sa atin na kailangan lang natin maglaan ng daanan. Ngunit sa puntong ito, wala na tayong tsansang manalo, alam mo yan, di ba? Sigaw ni Aisalyn Croft, paano kung humingi tayo ng tulong sa ibang monarch? Ang sinasabi mo ba ay ang Monarch of Steel? Tanong ni Jurgen Cheever. Tama, sa kasalukuyan, ang lahat ng monarch na ipinadala rito ay kabilang sa 9th Region, ang Pitch Darkness, paliwanag ni Aisalyn, at halos lahat ay nakakaalam sa hidwaan sa pagitan ng Steel at Pitch Darkness. Kahit na ganoon, nakalimutan mo na ba, paalala ni Kaiman, tinapos natin ang Master na ipinadala ni Heyoo, ang Master of Steel, kahit na hindi sila tuluyang patay dahil ang lahat ng dumaan sa Narrow Gate papuntang Chaos ay babalik lang sa kanilang orihinal na katawan, kahit pa gustuhin tayong tulungan ng Monarch of Steel, hindi tayo dapat humingi ng tulong sa ibang monarch. At bakit naman, tanong ni Aisalyn Croft, tumingin ng diretsyo si Kaiman at buong paninindigang sumagot, dahil ang Chaos, ay dapat palayain ng mismong Chaos, sa kabilang dako, sa isang tahimik na sulok, patuloy na nakatayo sina Siren at Changheo, naghihintay at nagbabantay sa sandaling magising na si Jae-Hwan. Kabanata 60, naghihintay sa isang kwarto sina Changheo at Siren dahil si Jae-Hwan ay hindi pa rin nagigising. Nakakainis na ito, ikaw ang naglagay sa sitwasyon niya ngayon, bakit hindi mo siya kayang gisingin? Ano bang klaseng katangian ang ginamit mo sa kanya para makatulog siya ng 10 araw? Inis na sambit ni Changheo. Huwag kang ang sumigaw, di ba doktor ka? Bakit hindi ikaw mismo ang gumising sa kanya? Kaysa nakatayo ka lang dyan at nagrereklamo, mat-aray na tugon ni Siren. Nga pala, bakit ka pa nandito? Akala ko ba nagtatrabaho ka para sa Master of Darkness? Tanong ni Changheo. Wala akong pakialam sa kanya ngayon, sa ngayon, siya ang problema ko. Tugon ni Siren habang nakatingin kay Jae-Hwan, dahil itong taong ito, natalo niya ang ika-8 tarangkahan ng 8 Gates of Hell. Ano, ang 8 tarangkahan ng impyerno, yun ba ang ginamit mong katangian sa kanya? Di ba ang Forest School Clan ay gumamit din yan sa kanya? Sa tingin ko, ang mahinang katangian na yun ay hindi kayang magpatulog sa kanya ng ganito katagal, nagtatakang sambit ni Changheo. Sinasabi mo bang mahinang katangian yun? Sagot ni Siren. Ang 8 tarangkahan ng impyerno ay isang napakalakas na katangian, at saka, hindi naman ito ginawa para gamitin sa mga tao sa una pa lang, ang mga demonyo ng panaginip lamang ang siyang may kapangyarihan para palabasin ang totoong lakas nito. Natahimik si Changheo, na lihim pa ring umaasa na may makakatalo sa katangiang ito. Nagpatuloy si Siren, kaya naman naisip ko na ipagamit sa Forest School Clan dahil sigurado akong wala naman akong kilala na makakatalo rito. Pero ilang beses ko na siyang nakitang binasag ang 8 tarangkahan ng impyerno. Iyon ay dahil ang spell ay ginawa ng mga tao, kaya ang isipan ng mga gumamit ng mahika ang nasira, hindi ang katangian mismo. Pero itong lalaking ito ay iba, hindi lang niya nabasag ang isipan ko, kundi tuluyan niyang sinira ang kakayahan mismo. Siya ang unang taong nakapasok sa ika-7 gate at nakarating sa ika-8 at huling yugto, para lang malaman mo. Ang 8th gate ay ang reward gate. Ang sinumang makadaan sa ika-7 pintuan ay tatanggap ng napakalaking gantimpala. Napaisip ng malalim si Changheo, sa isip niya,
Kung sino man ang dumaan sa lahat ng mga pintuan ng impyerno at maabot ang ikawalong pintuan, maaari siyang maging hari ng kaguluhan. Minsang sinabi yun ni Mayong Jagal, akala ko nonsense lang noong panahong yun, pero tama nga siguro siya. Ano ang nasa likod ng ikawalong tarangkahan? Mausisang sambit ni Chang Heo. Isang kayamanan na iniwan ng aking ama, seryosong sambit ni Siren. Ano yun? Tanong ni Chang Heo, ngunit bigla siyang may napansin na kakaiba, gumalaw ang daliri ni Jae-hwan. Sa isang iglap, bumangon si Jae-hwan, napasigaw si Chang Heo. Bata, gising ka na. Nakabangon si Jae-hwan habang iniinda pa rin ang masakit na ulo. Anong nangyari? Sambit ni Jae-hwan, habang tinatangay ng hangin ang mga kurtina sa loob ng kwarto. Ipiniliwanag ni Chang Heo kay Jae-hwan ang mga kaganapan. Nang maintindihan ni Jae-hwan ang lahat, tumayo siya at malamig na nagsimulang maglakad. Hoy, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Chang Heo. Sa meeting room, tipid na tugon ni Jae-hwan, hindi ka pwedeng pumunta roon ngayon. Dali-daling tumakbo si Chang Heo sa harapan niya para pigilan si Jae-hwan. Ang ilan sa kanila ay gustong pagbigyan ang mga bastos na iyon at ibigay ka sa Recovery Palace. Kung gusto mong makalampas, kailangan mo munang tapakan ang aking patay na katawan. Pero walang pakialam na hinakbangan lang siya ni Jae-hwan dahil sa liit nito, napahagik-jek na lang si Siren. Talaga bang ginawa mo ng literal ang sinabi ko? Daing ni Chang Heo. Nagpatuloy si Jae-hwan sa paglalakad at malakas na binuksan ang pinto. Nagulat ang mga tao sa loob ng meeting room. Castle Lord, gising ka na, bulalas nila. Salamat at nandito ka na. Nahihiya akong humarap sa kanya. Isip-isip ni na Jurgen at Aisha. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Jae-hwan, pupunta ako sa Recovery Palace. Gulat na gulat silang lahat. Tanong ni Kaiman, anong pinagsasabi mo? Hindi ka pwedeng pumunta roon, sir. Aking Panginoon, nakikiusap ako sa iyo na muling isaalang-alang ang sitwasyon at mangyaring huwag kang umalis. Nakikinig lang si Yong-yun habang nanginginig sa emosyon. Kalmadong sagot ni Jae-hwan, ayos lang ako. Huwag kayong gumawa ng ganyang mga mukha. Dahil dito, malakas na hinampas ni Yong-yun ang mesa gamit ang kanyang kamay, aking Panginoon, marami sa ating mga kasama ang namatay habang ikaw ay walang malay. Alam mo ba yun, buhay pa sana sila kung hindi nila nalaman ang tungkol sa kalayaan o pag-asa, hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng ritual para sa mga kaluluwa nila. Ako ay humihingi ng paumanhin, seryosong sabi ni Jae-hwan, naalala bigla ni Yong-yun ang mga itinuro sa kanila ni Jae-hwan. Lord, may alam ka ba, talagang ikinasama ng loob ko ang pagbibigay mo sa amin ng sariling buhay, pagpapakita sa amin ng kalayaan, at pagtuturo tungkol sa pag-asa. Ngunit, sa parehong oras, kailangan ka namin, Panginoon, umiiyak na sambit ni Yong-yun. Hindi ko maitatanggi iyan, tahimik na sagot ni Jae-hwan. Nagkasabay-sabay silang magsalita, aking Panginoon, huwag kang pumunta sa Recovery Palace. Manatili ka lang dito. Lahat sila ay sinusubukang pigilan si Jae-hwan, sasama kami sa laban hanggang kamatayan. Laking gulat ni Chang Heo nang marinig ang mga salitang ito mula sa kanila. Sa isip niya, binigyan niya sila ng pag-asa na dapat sana ay wala sa kanila. Ngayon, handa silang itaya ang kanilang mga buhay para protektahan ang kalayaang natanggap nila mula sa kanya. Binasag ni Jae-hwan ang tensyon, sa tingin ko, hindi tayo nagkakaunawaan, hindi ako pupunta sa Recovery Palace para sumuko. Napahinto silang lahat. Ano? Gulat na tanong ni Yong-yun. Huwag mong sabihin, kinakabahang isip ni Chang Heo. Pupunta ako sa Recovery Palace para paalisin sila at paliparin ng malayo, seryosong sambit ni Jae-hwan. Tila naging bato si Ice Hallencroft nang masambit ito. Ano, hindi maaari, ginagawa na naman niya ang kanyang nakagawian, napapakamot na sambit ni Jurgen Cheever. Itong baliw na batang ito, sigaw ni Chang Heo. Nawawala ka ba sa katinoan? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Yong-yun. Hindi ako nababaliw, normal lang ang pag-iisip ko, kalmadong tugon ni Jae-hwan. Gusto mong wasakin ang Recovery Palace? Sigaw na tanong ni Kaiman. Kailan mo gagawin ito? Tanong ni Huang Kang. Ngayon din, tugon ni Jae-hwan. Ano? Sabay-sabay nilang sambit, tahimik na nanunood si Siren, kakaiba itong taong ito, pag-iisip niya, parang ang salitang realidad ay hindi umiiral sa kanyang diksyonaryo, ang mga tao ay palaging lumuluhod sa realidad, siguradong walang sasama sa kanya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, sige,
Kung ganoon, gawin natin ito, kung ngayon din, tara at umalis na tayo, masigasig na tugon nila. Nabigla si Siren sa narinig, isa-isa silang umayon at nagboluntaryo na sumama para wasakin ang mga taga-Recovery Palace. Silang lahat ay nababaliw na, bulong ni Siren sa kanyang isipan, bakit sila nakikibaka ngayon, matagal na silang simpleng namumuhay sa chaos bilang mga kaluluwa. Bakit may pakialam sila muli sa pagiging malaya at pagkakaroon ng sariling buhay at liberasyon, dahil ba ito sa kanya? Salamat sa inyong suporta, pahayag ni Jae Hwan, ngunit sa oras na ito, 3 tao lamang ang isasama ko, si Chang Heo. Aba, talaga, hindi mo kayang umalis kung wala ako. Nakangising sambit ni Chang Heo, si Kaiman, ito ay isang karangalan para sa akin, Fortress Master, sambit ni Kaiman, at ang panghuli, siya, sambit ni Jae Hwan sabay turo. Nagtaka si Siren nang ituro siya ni Jae Hwan. Ako, gulat na tugon ni Siren, habang umingiti si Jae Hwan sa kanya. Episode 61, at bakit naman ako pupunta roon? Hindi yan pwede Panginoon, 4 lang kayo, dapat isama niyo ako. Kaming 4 ay sapat na, hoy nakikinig ka ba sa akin? Lahat naman kayo ay may trabaho ng gagawin kaya wag kayong sumimangot. Ang sabi ko hindi ako sasama sa inyo, hoy matutok kang ang bumasa ng mood dito. Mga trabaho na gagawin, ano yun? Sa tingin nyo ba ang lahat ng problema natin ay matatapos lang ng ganun kadali pagkatapos natin matalo ang Recovery Palace? Ano sa tingin nyo kapag napag-isa na ang chaos? Sa tingin ko ang mga tao ay hindi tatanggapin at kikilalanin ang Gorgon na sentro ng chaos. Kaya ang ibang grupo na may gustong makipagkompetensya ay lilitaw para himukin ang iba na umanib sa kanila. Para maging watak-watak ang mga pinaniniwalaan ng mga tao. Dahil dito, ang mga trabaho ng matitira rito ay ang sanayian ang mga tauhan natin para lumaban sa kanila. Di ba pwedeng alalahanin natin ito pagkatapos nating masira ang Recovery Palace? Sabihin mo nga sakin uli yun tanda, dali subukan mo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko baka patulan kita. Habang patuloy ang pagsasalita niyong yun, ang mga master hindi na makakapunta dito kapag sinira na natin ang makipot na tarangkahan sa Recovery Palace. Kapag nangyari na ito hindi natin kailangan kalabanin ang mga master. Sigurado ka ba na matatapos ang ating laban kapag nasira na natin ang makipot na tarangkahan? Matatapos ba itong labanan natin sa mga master dahil nasira natin yon? Ang makipot na tarangkahan ay hindi lang ang tanging paraan para makapunta dito sa chaos. Ang ibig sabihin ba ng Castle Lord ay sa pamamagitan ng kamatayan, pero my Lord hindi nila ito gagawin di ba? Kailangan lang natin maghanda sa lahat ng posibilidad na mangyayari ito. Hoy sinabi ko nang hindi ako sasama, okay hindi ako sasama. Natalo siguro ang matanda, habang nasa gilid si Jurgen Cheever. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nasa likod ng ikawalong tarangkahan? At napatigil si Siren. Kapag tinulungan mo ako sasabihin ko sayo kung ano ang nakita ko doon, sa loob ng private workshop ni Siren. Maraming nakalagay na gamit, ano ito, hindi naman kaaya-aya ang mga gamit dito, kakaiba ang mga ginagawa ng mga craftsman na kagaya niya, di ba sabi ko sa inyo huwag kayong hahawak ng kahit ano, at hindi naman ako ang gumawa niyan, ginawa yan ng aking master para sa akin. Hindi ako makapaniwala na may pinapasok ako na ibang mga tao sa private workshop ko. Kung hindi lang ako pinakiusapan na ihatid ko sila sa Recovery Palace gamit ang kakayahan ko, at kung hindi lang talaga kailangan na ang mga mahabang distansya ng paglalakbay sa ibang lugar ay kailangan dumaan dito sa private workshop. Tingnan nyo ito, may nakita akong kakaiba, hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Gumawa siya ng tore na ganito, ang impormasyon ng tore. Pangalan ng tore, 10 bilyong pagbabalik. Description, ang gantimpala dito sa pagbalik ng 10 beses sa nakaraan, pwede mong masakop ang Great Realm sa proteksyon ng Legendary Dream Demon, si Siren Armlet. Hoy, tigilan nyo yan, huwag nyong tingnan ang toring iyan, at ano itong mga bagay na ito haha. Huwag kayong tumawa, ginawa ko yan nung 1,200 taon pa lang ako. Ganun ba, ito ay mga gawa ng isa sa 500 na Master Craftsman? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Pinaglalaroan mo ba ako? At ano naman ito? Tanong ni Jae Hwan. Impormasyon ng tore, pangalan ng tore, the non-cultivating cultivator, description. Wow, isa sa mga kasama ko sa grupo ay isang cultivator. Ang susunod na mga paglalakbay ay magiging epic, talaga ba? Pwede ba wag mong hawakan ang mga gamit ko? Gusto kong mag-concentrate sa ginagawa ko. Hay nako, mas gusto ko pang sumayaw kaysa makikita nila ang mga gamit ko. Ang mga nakikita ko ngayon ay parang hindi na nakakaapekto sa akin, siguro dahil matandang-matanda na ako.
Ako rin ata dahil matagal na rin nang makakita ako ng mga ganito. Hindi ko sila masisisi, hindi ko masasabi na okay para sa akin ito nararamdaman nila. Oo nga pala, sila ay mga dating produkto, nakulong sa mga lugar na ginawa namin, ang mga touring ginamit para mag-ani ng produkto. Naisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng tulad nila, mga produktong kinulong para gamitin namin? Ano kaya ang pakiramdam nila dito? Napuntahan nila ang isang lugar kung saan ginagawa ng mga demonyo ng panaginip ang mga tore nila. Hoy, ano ang tawag sa toring ito? Tanong ni Jae-hwan. Iyan ba? Ang tawag sa toring iyan ay The World After Fall. Iyan ang pangalan ko pero hindi pa yan natapos, at nakatitig lamang si Jae-hwan sa toring iyon. Habang napaisip si Siren, sumagi sa isipan ko nang makita ko siya sa unang pagkakataon na gawin ang toring ito. Hindi ko maipaliwanag kung ano nararamdaman niya nang makita niya ang tore ginawa ko. At saka hindi ko naman napag-isipan kung ano ang tingin nila sa mga ginagawa namin. Ang kanilang perspective bilang produkto, yan tapos na ang lagusan, meron akong nararamdaman sa kanila, na para bang may mali, pero hindi ako sigurado kung ano ito. Ito kaya ang naramdaman ng aking master noon sa paglalakbay sa ekspedisyon, dagdag ni Siren. Habang sa ibang lugar makikita ang daan patungo sa Recovery Palace, ito ang lugar ng Recovery Palace, ang stronghold, maraming tao ang nag-uusap at pumipila, maraming nagagalit at nagmamaktol, habang mayroong tao na nakaupo sa taas. Hay nako, sila ay mga walang isip, kung talagang bubuhayin sila ulit ay dapat dumiretso na sila sa loob ng palasyo kung saan nakatago ang prutas, so waiting line, ito ang iniisip ng taong nakaupo. Naghihintay sila matagal na 6 na buwan na mahigit na sila nang naghihintay rito, bakit hindi pa rin sila sumusuko? Dapat sumuko na lang sila. The 72nd Lord of the Recovery Palace Hitchmeyer, Master of Mist. Di ba matagal ka nang nandito? Halos 3 taon na, my lord, tanong ng nakapila. Ang dahilan kung bakit ako nandito pa rin ay kailangan ko magsilbi bilang Palace Lord. Anong pinagkaiba noon, sir? Nasa pari-parihong posisyon pala tayo. Anong sinabi mo? Napaka-arogante nyo na mga tanga, tanggapin nyo ito. Ano ito? Hindi ako makahinga. Kung burahin ko na lang ang mga espiritu nyo ngayon, patawarin nyo po kami? Panginoon, hindi na ito mauulit. Hay nako, naiirita lang ako sa inyo. Alam nyo hindi ko sasayangin ang oras ko dito, kung hindi dahil sa walang kwentang agreement na yun. Ang mga master na namatay sa labanan na napunta sa Chaos, ay obligadong magsilbi bilang Panginoon ng Recovery Palace. Sila ay magsisilbi bilang Castle Lord hanggang sa may mamatay na master at dumating para pumalit sa kanya sa Chaos. Ang hinihiling ko lang ngayon ay sana may mamatay na master para mapalitan na ako at makaalis sa walang kwentang lugar na ito. Nga pala, naisip ko uli, ang tungkol sa mga kumakalat na balita, na may nangyari sa gwapong master na dumaan sa makipot na tarangkahan papuntang Chaos. Sabi ng iba natalo siya ng isang Awoken One sa Gorgon, at usap-usapan na gagawa sila ng ekspedisyon o grupo para umatake sa Recovery Palace. Sigurado walang katuturan yun. Hindi nila gugustuhin umatake sa Recovery Palace, pero baka may nangyaring kakaiba dahil maraming mga master ang dumarating galing sa ika-9 na zone, papunta rito sa Chaos gamit ang makipot na tarangkahan. Sigurado may nangyayari kakaiba. Pero hindi naman ako makaalis dito sa lugar na ito dahil sa titulo kong Palace Lord. At may isang crack ang makikita sa pader, at paglingon ng tao ay nanlaki ang mata niya. Kaboom, isa itong atake, patuloy itong gumalaw sa direksyon ng Recovery Palace, pero may ginawa ang Recovery Palace Lord, humigap siya ng hangin, at ito ay naging atake. Sino ka? At nagsagupa ang kanilang atake, kakaibang lakas ng pagpigil yon. Kung sino man iyon, siguro kapareho ang lakas nila sa akin. At umatake na si Hitchmeyer, hinampas niya ang kanyang espada. Ikaw ba ang Castle Lord ng Gorgon? Pero ito ay kasangga niya. Ano ito, may tubig? Ang espada niya ay nag-iipon ng tubig. Hindi ako ang Castle Lord, malakas siya, long time no see. At humakbang si Chang Heo at Indi Jae-hwan, Master of Mist, kasama ko sila. At nandito ako dahil gusto kong maghiganti dahil sa nangyari sa nakalipas na 900 na taon. Episode 62. At nagsimulang umatake si Kaiman, pero nagsimula rin humigop si Hitchmeyer ng hangin, huminga ito ng hangin na lumikha ng hamog. Ano ito? Hindi ako makakita, at kumapal ang paligid. Napuno ito ng puting usok, hindi ko siya makita, ganito pa rin ako kahit pagkatapos ng pagsasanay ko hindi ko pa rin siya mahanap.
Wala talaga akong silbi, pero lumitaw ang muka ni Jae-hwan sa kanyang isipan. Kaya mo yan Kaiman, magtiwala ka sakin, at higit sa lahat maniwala ka sa iyong sarili. At pumikit si Kaiman, magtiwala ka sa iyong pakiramdam, at sumulpot bigla si Hitchmeyer, at naramdaman na ito ni Kaiman, dahil dito ay nakailag siya habang nakabitiw ng isang saksak kay Hitchmeyer. At napaatras ito, walang hiya, natamaan ako sa tagiliran. Narinig mo ba na ako'y paparating, at nainis siya nang hindi sumagot si Kaiman? Napaka-arogante mo, mahinang nilalang, tanda, pupunta ako sa gusali ng kasiyahan, kasama ang babaeng demonyo ng panaginip. Wala akong makita, hindi to masaya, kaya na ito ni Kaiman. Okay sige, ang gusali ng kasiyahan ay ang siyang lugar kung saan tinago ang mga prutas, at ang makipot na daan ay nasa itaas ng Recovery Palace. Ang gusaling iyon ay naglalabas ng kakaibang pakiramdam kaya mag-ingat ka, ako at si Kaiman ay susubukan bawasan ang mga kalaban na pupunta sa gusali. At nagsimulang yumanig sa mga gusali, may mga taong naglalakad patungo sa gusali, ito ay ang Master of the Sun, at Master of Seven Terrors, sila ay papasok sa palasyo, pero may napansin sila. Isang taong nasa usok, hoy alam kong nandyan ka, at lumabas ang kanyang espada, ito ay si Chang Heo, at nagsimulang umatake sa direksyon ng dalawang Master, pero sila ay nakailag. Doctor of Doom, sinabihan kaming dalhin ang Castle Lord ng Gorgon pabalik. Pero hindi namin inaasahan na makakaharap ka namin, anong karapatan mong umatake sa Recovery Palace? Hinihiling mo bang mamatay ka? Naiwasan nila ang aking atake ng ganun kadali na para bang wala lang sa kanila, kailangan kong mag-focus. May oras ka pa na dalhin mo sa amin ang iyong Castle Lord, maaring malakas ka na, para kaming dalawa ay kaharapin mo. Ngunit hindi mo kayang kalabanin ang mga Lieutenant Generals na nagbabantay ng prutas. Tama na ang sot-sot bilis at umatake na lang kayong dalawa sa akin. Habang sa loob ng gusali ng kasiyahan, sila ay nagkakasiyahan, silang lahat ay masayang nakaupo kasama ang mga iba't ibang babae. At nagsalita bigla ang isang lalaking mukhang daga. Ito ay si Raika, ang duwag na Master, huwag kang mag-alala tungkol dyan, si Hickmeyer ay siguradong kakalabanin kung sino man yon. Ang Second Dragon Master, at Fourth Dragon Master, the best talaga ang mga babae sa Chaos. Palagi akong pumupunta dito kapag bumibisita ko sa Chaos, at kung hindi ako nakakapunta dito ay parang may kulang. Third Dragon Master, Castration, ang mga grupo ng mga kababaihang Master sa Great Realm, ay siguradong papatayin tayo kapag nahuli tayo rito. Fifth Dragon Master, hindi ko gusto maging makata ng habang buhay, alam mo naman ang ibig sabihin ko di ba? Hindi ko nakuha, haha, bakit ba lahat ng tao ay hindi gusto ang Chaos? Maganda naman ang palasyong ito, First Dragon Master. Lahat ng mga ingay na yon ay nakakabahala na sa akin. Sa tingin ko kailangan natin itong puntahan. Ang Castle Lord ng Recovery Palace ay ang siyang gagawa ng paraan kung ano man ang problema roon. Pwede bang wag mo naman sirain ang kasiyahan at bagkus ay sumali sa amin, duwag na Master. Pero paano kung may masama na palang nangyayari? Dapat nating siguruhin at sabihan ang mga warlords para makasigurado. Tumigil ka na nga, pwede ba? Wag mo nang sirain ang mood at tumahimik ka na lang. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kung nag-aalala ka talaga ba't hindi ka pumunta mag-isa? At hinawakan niya ang kanyang tungkod. Ano yan? Gusto mo bang labanan ako at kami? Hindi sa ganon. Sige, pupuntahan ko ito ng mag-isa, haha, walang silbi, haha. Yung mga walang hiyang makakaganti rin ako sa kanila balang araw, at napalingon siya saglit. May naramdaman siyang kakaiba. Ang nakaupo sa taas na may kortina ay biglang nagpalabas ng aura at nakita niya ang kanyang mga mata. At natakot si Raika sa kanya na saksihan at naramdaman. Babalik na lang ako mamaya. Tumatakbong sambit ni Raika. Yan, wala nang maingay, salamat sa pagpapatahimik sa kanya. Alam mo naman ako di ba? Hindi ko gusto ang maingay na kagaya niya. Episode 63, yung walang hiyang daga na iyon. Haha, at unti-unti na uupos ang kandila. Nang biglang may tunog na narinig sa itaas, at may hangin na umihip ng bigla, napansin ito ng First Dragon Master. Ano yun? May mga tao, lumitaw sila Siren at Jae-hwan mula sa portal. Sino ba ang mga walang hiyang iyan? Aatake siya, at itinutok ni Jae-hwan ang kanyang espada sa kanila. Nagpinatamaan niya ng atake ang kanilang kinalalagyan, pero lahat sila ay umilag. Ito ang nagwasak sa mesa gamit nila. Pagkatapos mawala ang mga alikabok, nakita nila si Jae-hwan na nakatayo hawak ang espada niya.
seryoso ang tindig niya at matalim ang kanyang mga mata. Ikaw siguro ang Castle Lord ng Gorgon, tanong ng First Dragon Master. Tama ka dyan, tugon ni Jae-hwan. Hindi ako makapaniwala na ikaw mismo ang pumunta dito ng boluntaryo. Pumunta ka ba rito para tuparin ang pangako? Hindi ako pumunta para roon, nandito ako para patayin kayong lahat? Sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin? Ikaw ay isa lamang walang silbing spirito sa chaos. At may gana ka pa talagang humarap sa akin, mag-ingat ka, sambit ni Siren. Ha, ano ito? Isang katangian ng First Dragon Master ang pinakawalan, isang dragon na tumulak papalayo kay Jae-hwan. At siya ay tumama sa dingding, pero ginamit niya ang kanyang paa para tumapak rito, pero may napansin agad siya. Nang tumama ang kanyang paa sa beam, may dalawang Dragon Master ang umatake kaagad. Ngunit nakailag si Jae-hwan pero gamulong siya sa sahig dahil sa pagsilang niya, habang nasira ang kinatatayuan niya kanina. Ngayon siya ay nakaluhod sa sahig para tumayo at maghintay ng susunod na gagawin. Hoy! Tumayo ka, magbabayad ka dahil sa pagsira ng aking kasiyahan. Pwede kang pumalag hanggang gusto pero yun ay kung kakayanin mo kaming talunin lahat, at tumingin lang si Jae-hwan. Kayong lahat, atakihin niyo siya ngayon din. Nagsimula na silang kumilos ng mabilis, habang si Jae-hwan ay gumamit ng saksak. Ang tanga mo. Oo nga, kahit gaano kalakas pa ang iyong atake, kung hindi yan tatama sa amin wala rin silbi. Nakakainis na itong mga taong ito. Sabay-sabay silang umaatake kay Jae-hwan. Hindi nila ako binibigyan ng kunting oras para magpahinga. Mamatay ka na, sigaw na sambit ng isang Dragon Master. Pero nakailag si Jae-hwan sa atake ng dalawang Dragon Master, nakakainis na ito. Sabay sipa sa ulo ng kalaban niya, habang abala si Jae-hwan ay may nakaabang na ibang Dragon Master, na gusto umatake sa kanya. Silang dalawa ay gagamit ang kanilang espada para hiwain si Jae-hwan, ito ay paparating kay Jae-hwan. Pero napansin niya ito, ngunit ito ay dalawang atake, ito at kanyang tinanggap sa magkabilang posisyon. Maaring malakas ka nga, pero hindi mo kayang manalo ng nag-iisa lamang. Pati nga ang isang warlord ay hindi kayang pigilan ang pinagsamang atake galing sa amin. Tama ka nga, sa sinabi mong yan, nakakapagod nga na makipaglaban sa inyo ng isahan. At napupuno na ako sa inyo sa ganitong lagay. Nagsimulang mag-ipon ng isang atake si Jae-hwan, at inaabangan ito ng mga Dragon Master. Kaya naman tatapusan ko kayong lahat. Sa pamamagitan ng isang atake lamang, ito tanggapin nyo, isang malakas na saksak ang pinakawalan ni Jae-hwan, ito ay nagpayanig sa buong gusali. Ha, ano yon? Bakit may isang malakas na kalabog? Sambit ni Chang Heo sa kanyang isipan habang nakikipaglaban sa dalawang master din. Sa tingin ko nagsimula ng makipaglaban ang batang yon. Madami ng pinsala ang makikita sa paligid at nasirang mga struktura. Humihingal si Jae-hwan pagkatapos niyang magpakawalan ng atake. Pero siya ay biglang nagulat sa nakita niya, isang paa ang humakbang, at nanlaki ang mata ni Jae-hwan. Lahat sila ay buhay pa ay walang pinsala na tamo sa atake niya, dahil isang enerhiya ang nakapalibot at nagprotekte sa kanila. Ito ay galing sa 5th Dragon Master. Episode 64, ang malas mo naman hindi kami namatay, ito ay barrier. Ano, hindi ko inaasahan kaya nilang pigilan ang malakas na saksak na yon. Sa tingin ko ang mga bantay ng prutas sa Recovery Palace ay nasa ibang level. Sa tingin mo ba, kaya mong talunin ang buong Recovery Palace gamit lang ang ganyang walang kwentang mga katangian? Sa tingin ko minaliit mo kami ng husto. Hayaan mong ipakita namin sa iyo na isang mahinang nilalang na mula sa chaos, kung ano talaga ang totoong kapangyarihan ng malalakas, at unti-unting hinihigop ng espada ang ibang mga Dragon Master, at lumikha ito ng pulang usok, ito ay nagpapakawalan ng malakas na hangin at aura. Ituring mo itong karangalan para masaksihan ko ang anyong ito. Ang anyong ito ay napakadakila. Ito ay napakagaling na katangian para makita lang ng isang mahinang nilalang na kagaya mo. Kaya dapat ilabas mo ang lahat ng iyong lakas at katangian. Nagulat si Jae-hwan sa nakita niya. Ito ay isang dragon ang umaatake mismo sa kanya, sinusundan siya para tapusin, ngunit umatake si Jae-hwan, nagpakawala siya ng isang atake, at tinamaan ang dragon sa ulo. Ngunit huminto ito nang malapit na ang kanyang espadang tumama sa kanyang ulo. Sa tingin mo ba kaya mong saksakin ang kaliskis kong ito, at napaatras si Jae-hwan? Wala kang kwenta, ang mga atake na gaya niyan ay hindi mag-iiwan ng kahit kaunting gasgas sa akin, at napaatras si Jae-hwan. Siya ay tumilapon dahil sa hindi epektibong atake niyang iyon,
May naramdaman siyang enerhiyang nagtitipon, ito ay nanggagaling sa bibig ng dragon. At hinawakan ni Jaehoon ang kanyang espada, habang nagpakawala na ang dragon ng malakas na enerhiya. Sinalubong ito ng espada ni Jaehoon, ito ay lumilikha ng isang napakalakas na shockwave, dahil sa pagsalubong ng kanilang atake. Halos mawasak at gumuho ang gusali, pero ang dragon ay buhay pa rin, wala itong gas-gas na natamo, nakakapanghinayang ang taong tulad mo. Nabuhay ka pa sana ng medyo matagal kung hindi ka umalis sa iyong lugar. Ang pagiging arogante mo ang naghatid sa huling hantungan mo. At biglang may sumulpot na kamay, at kamay ito ni Jaehoon, na nakahawak sa ulo ng dragon. Ngayon ako naman. Paanong buhay ka pa, at nagsimulang kumilos si Jaehoon para umatake gamit ang kanyang espada. Tanga ka ba? Hindi ka pa ba natuto? Hindi mo nga kayang basagin ang kalasag ko sa kaliskis gamit ang ataking yan. Sigurado ka ba? Sige nga tingnan natin. Sabay tutok ni Jaehoon ng kanyang espada sa kalasag na kaliskis ng dragon. Ito ay parang nasa isang lugar lang na atake. Siya ay aatake sa isang punto lang. Maaring maging delikado ito para sakin, hoy walang hiya ka. Sa tingin mo ba kaya mong makuha ang lahat ng gusto mo nang walang kapalit, at inuuntog niya ang kanyang ulo sa sahig. Lumikha ito ng butas pero wala doon si Jaehoon. Alam mo ba, maraming ka nang sinasabi at umatake si Jaehoon. Pinakamalakas na saksak na tama ng ulo ng dragon na lumikha ng napalakas na puwersa at yuminig sa buong paligid. Winasak nito ang buong gusali, habang lumikha ito ng ilaw papunta sa langit, nakita ito ni Kaiman, sabi ko na. Magagawa niya yun, sambit ni Kaiman, ba't tumahimik ng bigla? Natalo na ba ng batang iyon ang mga kalaban niya? Mabuting hindi ako sumama sa kanya, dahil sa tingin ko hindi ito kakayanin ng katawan ko, ang sakit ng buo kong katawan. Pagkatapos ng atake ni Jaehoon ang dragon ay unti-unting naglalaho, at si Jaehoon ay naghihintay sa kasunod na mangyayari. Akala ko nagmamagaling lang siya at puro hangin lang ang sinasabi niya, di ko sukat akalain na tututuhanin niya ang mga salitang sinabi niya, na aatakehin namin ang recovery palace ng kamilang apat. Isang kamay ang unti-unting naglalaho, at ito ay ang kamay ng 5th Dragon Master. Walang hiya ka, sinasabi ko sa'yo. Magsisisi ka, hindi ko ito makakalimutan. Itong pamamahiya mo sa akin. Huwag mong isiping tapos na ito, babalik ako rito para pagpira-pirasuhin ka, at hindi mo naman kami mapapatay. Alam ko, dahil galing ka sa Narrow Gate, di ba? Alam mo nang doon kami nang galing? Hahaha, kung ganun ay alam mo na kung anong gulo ang pinapasok mo. Maaring hindi mo alam o nakikita pero kapag konektado pa rin kami sa orihinal na katawan namin gamit ang pineal gland, ay hindi kami mamamatay. Babalik lang kami sa Great Realm sa totoong katawan namin. Huli na ang iyong pagsisisi. At biglang may pinutol si Jaehoon. Biglang napansin ito ng 5th Dragon Master, naputol ang sinasabi niyang pineal gland. Ano ito ang sakit? Ano ang nangyari? Paano mo pinutol ang koneksyon ko sa katawan ko? Nanghihina ng husto ang Dragon Master, at nakatingin lamang si Jaehoon. Ano ngayon? Ano ba ang pakiramdam, nang nasa bingit ng kamatayan? Episode 65, ang kamay ng 5th Dragon Master ay unti-unting natutunaw. Siya ay napatanong, paano mo nagawang putulin ang connection ko sa totoo kong katawan? Hindi ito maaari, ayoko pang mamatay. Anong gusto mo? Katangian, posisyon, puntos sa status, ano, sabihin mo, kakausapin ko ang Grandmaster para ibigay sa iyo lahat, kahit anong gusto mo. 5th Dragon Master, tulungan mo kami, sambit ng iba pang Dragon Master na natalo. Ang Master of Darkness ay kayang gawin ang lahat para sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat, basta wag mo lang akong papatayin. Pangako hindi ko na kailanman guguluhin ang chaos, pero nakatingin lang si Siren at Jaehoon. At biglang sinaksak ni Jaehoon ang ulo ng Dragon Master. Sa huling sandali ng Dragon Master ay nakatingin ito kay Jaehoon, bumagsak ang ulo ng 5th Dragon Master. Natakot ang duwag na Master sa nakita niya. Hindi ako makapaniwala, pinatay niya ang 5th Dragon Master. Habang papunta ako sa labas kanina, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa loob. Kaya bumalik ako dito, para tingnan ang nangyari, paano niya naputol ang pineal gland ang connection namin sa totoong katawan. Sino ba siya? Kailangan ko itong ipaalam sa iba pang warlords, habang paalis at papahakbang siya ay hindi niya alam na may tao sa likod niya. At ito si Chang Heo, saan ka pupunta daga? Napasigaw ang duwag na Master, sino ba ang sasabihan mo?
Panginoon ko, at napalingon si Jae-hwan, nagawa ko na ang aking misyon. Dala ni Kaiman ang katawan ng natalo nilang kalaban. Nasisiyahan ka ba na utus-utusan ang matandang kagaya ko? Pinupuri kita Kaiman, pati na ikaw tanda, ginawa ko ang inutos mo sakin, nadalhin sila dito ng buhay, pero muntika na akong mamatay dahil dito ang bigat kaya nito. At sino naman ito? Ha, parang alam ko, sambit ni Siren. Nakita ko siya nakatago sa gilid ng entrance, kaya dinala ko siya dito, sambit ni Chang Hyo. Naaalala ko na, siya ang duwag na master. Nakatanggap siya ng mana ng isang lieutenant general dahil sa swerte, pero hindi maganda ang mga katangian niya, kaya ang ibang master ay tinuturing siyang mababa sa kanila, siya ang pinaka-mababa sa ranggo ng lieutenant general. Kaya pala ang hine niya, nga pala bata, bakit mo sila gustong buhayin at dalhin sa'yo, tanong ni Chang Hyo. Dahil dito, gusto ko, naputulin ang kanilang koneksyon sa kanilang totoong katawan para siguruhing mamatay sila ng tuluyan. At pinutol ni Jae-hwan ang kanilang mga pineal gland. Isa-isa niyang pinutol ang mga koneksyon nila sa kanilang totoong katawan. At nasasaksihan ito ng duwag na master. Ha? Ano ito, nalulusaw na sila? Talagang namamatay na sila, ito ay totoong bangungot. Ang masters ay biniyayaan ng immortalidad nung unang natayo ang Recovery Palace. Ang mga mortal ay nagbibilang ng oras na natitira hanggang sa kamatayan dahil ang kanilang buhay ay may hangganan. Ngunit ang mga masters ay tumigil sa paggawa nito nang sila ay naging immortal sa pamamagitan ng pagkonsumo ng prutas. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay sa loob ng 900 taon. Pero, ngayon ay papatayin na niya ako. Nakalimutan ko na itong pakiramdam na ito, ang nakakakilabot na pakiramdam ng kamatayan. Nagmamakaawa po ako, wag niyo po akong papatayin, hindi ko naman gustong makipaglaban sa una pa lang. Hoy, anong ginagawa mo, hindi mo ba siya papatayin? Nag-iisip pa ako, habang nanginginig ang duwag na master. Sige, hindi ko siya papatayin, kailangan naman natin ng witness, di ba? Hoy, nasaan ang prutas, hindi niya ako papatayin. Oo, ang prutas pala, nandoon sa itaas, sa kahadeyerong iyon. Ang kahadeyerong iyon ay tinatawag na Rebus, ginawa yan ng isang Master Dream Demon, at narinig ko pa nga palaging nagpapalit ng password ito minuto, kaya napaka-imposibleng buksan ito nang wala ang tulong ng Lord ng Recovery Palace na pinatay nyo ngayon lang. Pero maari itong mabuksan kung may isang magaling na Master Dream Demon kayong kasama. Kung ganon, sigurado mabubuksan ito kapag pinatamaan ko ito ng aking saksak. Hoy, sambit ni Siren, wag mong gamitan ng buong puwersa bata. Hay, kung meron lang tayo nakasamang magaling na Master Dream Demon. Sinasabi ko sa inyo nandito ako, at nagmamadaling pinindot ni Siren ang kanyang screen keyboard, yan nabuksan ko na. Uy, hindi pala safe na nilagay nila dito ang mga ito, madaling nabuksan ito ng kunting pindot lang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang sabihin mo, magaling lang ako sa gawaing ito. At nagsimulang bumukas ang kahadeyero, ito ay umiilaw ng husto. Habang nag-aabang sila Jae-hwan, Siren, at si Kaiman ay may naalala, ito yung ginustong iuwi ng Abyss Expedition hanggang sa nakilala niya si Jae-hwan, ang mga alaalang iyon ay ang siyang sumagi sa isipan ni Kaiman, ang mga oras na iyon ay nagdaan na, pero sa wakas ay umabot na rin itong pagkakataon na ito. Ang lahat ng nagsakripisyo na mga nawalang espiritu, ay parang kasabay nila nag-aabang sa mga prutas, at ito ay nahulog na. Sinalo ito ni Kaiman, parang nag-aatubili si Kaiman sa paghawak sa prutas. Ito na ba ang lahat ng prutas na naririto? Kunti na lang pala ang naririto. Ginamit na nila ang prutas sa nakalipas na 900 taon. Siguradong naubos na sila sa wakas. Ito ay halos hindi sapat para sa lahat ng tao sa Gorgon. At paano pa kaya ang lahat ng nasa Chaos? At parang nalulungkot si Kaiman, napansin ito ni Jae-hwan habang nakatitig si Kaiman sa prutas. Sa'yo na yan kung gusto mo, at si Kaiman ay nabigla, habang nakangiti si Jae-hwan sa kanya. Deserve mong magkaroon ng pangalawang pagkakataon, sambit ni Jae-hwan, habang nakangiti si Cheong-hyo at nakatingin lang si Siren sa kanya. Desisyon mo yan, Kaiman. Nakangiting sambit ni Jae-hwan, at parang iiyak si Kaiman sa kanyang narinig.